What's up mga sir, mga ma'am? Reynold nga pala, Easy Records. Bali ngayon mga sir, ma'am, may tatrabahuin tayong isang song. Kalmado na kanta. And yeah, the client is from Manila, NCR. They are referred to me by OG Diaz, Tito Ranjo, my road manager before. I'm working with them for 3 songs. This one of it. Ang title nito is Oo. Ewan ko if official na yung song na to. Pero what I'm doing right now is, firstly, I'm creating the instrumental of the song. It's actually an acoustic song. Actually, magaling yung artist, si Via Ortega. Magaling na bata, magaling magsulat. So, gusto ko lang i-share ngayon. Simulan natin. Unang nilagay ko dito is yung it's like gitara lang na naka-mute. Ano bang chords na nilagay natin dyan? B. So dito ako na gumawa eh. Yan yun. B. Nilagyan ko rin siya ng konting parang medyo pampa-up ng vibe. Yun yung mga naglalaro sa emosyon natin. Naririnig natin sa headphones. Hindi natin napapansin. Kasi sa music production kasi talaga, parang small details count talaga. Counted. Basta. Pinakamaliliit na detalye, yun yung nagpapaganda doon. Nilagyan ko rin siya ng konting plucking. Pagsama-sama natin yung tatlo. Ngayon, ang next ko naman na nilagay, it's like a lead guitar na magbibigay din ng another flavor sa kanta, sa instrumental. So, binase ko to sa chorus nung kanta, chorus nung client, nung sulat niya, ng melody ng lyrics. Kasi ang tono parang oh na 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 na. Di ko siya pwedeng ilagay na as is na melody niya na gano'n. So gumawa lang ako ng konting bibigay flavor. Gano'n. Pagsama-samahin natin yung apat. Siguro okay na to for my instrumental melody. Gawa naman tayo ng beat, ng palo na mismo. Usually kasi ngayon, modern days, hindi na tayo masyado, hindi naman, madami talagang gumagawa pa rin ng talagang actual instruments, which is mas maganda siya talaga. Pero since kaya naman natin, we have access online, mga plugins, software. Hanggat maaari, making sure na natatry ko yung mga to. So far, nagugustuhan ko naman siya. Try natin. Ayan. Dito kasi yan sa ano yan eh, sa bali ayan no. Yeah, may mga sounds tayo na ginagamit. Depende sa kung anong genre na ginagamit mo or kung anong song ang tinatrabaho mo. Ngayon kasi medyo pop na band, alternative. So, I'm looking for something na natural drums sound. Tunog na talaga ng drum set. Yan, kaya pag gumagawa tayo ng mga rolling pupugpugpak, pwede kong gawin yan dito. Pero isa-isa natin siyang ginagawa. Katulad na ito. Ayan. Pwede natin siyang i-timing na ganito. Mga ganon. Pero ganito ginawa natin dyan. Next naman natin is hit-hats. Ito yung parang, alam mo yung dalawang nagbubukas sara dun sa drum set. Tunog na inapakan mo. Kasi pagka naka-release yun, ang tunog niyan parang ganito eh. Yan, ganyan ang tunog nun. Pag pinagsama-sama natin yan.
medyo malapit na tayo mabuo. Actually, mabilis lang 'to eh. Lalo na kapag may years of experience ka na sa industry. Ngayon, meron na tayong hit-hats, meron tayong snare, may instrumental tayong gitara, kung ano-ano mga pinaglalagay natin. Kulang pa siya, syempre, bass. Parang gusto ko siyang lagyan ng dun, dun. Ito yung BPM na tinatawag natin. Kung maririnig nyo yung tak, tak, tak. Ayan, tak, 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 tak. Ayan yung BPM, yan yung basihan ng tempo. Ngayon, pag sinama mo yung bass na yon, ganito tunog niya. Pwede mo siyang lakasan. So after na ito, hindi siya natatapos sa paglalagay-lagay lang ng instrument. Siyempre, para mas mapaganda yung kanta, tinitimpla din natin bawat instruments na nilalagay natin. Yung volume, binabalanse natin sila. Siyempre, kung may kailangan i-pitch correct, i-pitch correct na natin. Lalo na kapag actual instruments ang ginagamit natin. Lalo na yung timing, yung tempo. Kailangan pasok na pasok yun sa beat. Lagyan naman natin siya ng kick. So tapos na natin, kahit papaano medyo buo naman na yung tunog niya. Lagyan na lang tayo ng mga konting palabok. Hindi ko alam kung anong tawag dito exactly, pero para siyang bass na lead. Parang basta additional sound na pwedeng bumagay. And then nilagyan ko rin siya ng konting synths. Ambient. And then lastly, naglagay ako ng piano. So, parang chords lang din siya, para kang nagpe-play lang din ng actual instrument. And then, lagay tayo ng konting mga additional lang na pagmamahal ba. Tapos, lagyan natin ng konting groove. Nagdagdag ulit tayo ng bass na may konting pitik lang. Yan. Pagsama-sama natin yan. Ito yung lahat. And then, yung dynamics, yung transitions, dito nyo na lang ibabase. Minsan, i-mute mo lang yung yan o. Ayan o. Pwede mo siyang tanggalin muna. Ayan. Para kapag gusto nyo na siyang mga transition, bubuksan mo siya, yun na yun. Tanggalin natin yung BPM. Tapos yan, dyan na yung nyo, creativity nyo. Tapos konting rolling. So ito naman, sa naman natin to, sa proseso ng paglilinis ng boses niya. From raw, from recording, yung primary voice, and then kung ano yung mga octave or mga second voice na babagay sa kanta. Yan yung pinaka-primary voice. Walang kahit anong effects. Nilagyan ko siya ng Pro DS. Maliit lang ang detalye na nababago dyan. So, sa mga music producers, napapansin nila yung difference niyan. Pero itong Pro DS, ang tinatanggal niya kasi, ito, from the word itself, vocal de-essing, yung high frequency. Pag sinabi nating high frequency, yun yung mga matitinis na tunog. K, S, tsaka basta yung mga matitinis na tunog. Yung mga masasakit sa tenga na S. Lalo kapag wala kang filter, wala kang ganito, yung mga filter na nakakapagpa-lessen doon. Pwede mong gamitin tong Pro DS by Fab filter. And yung mga K, yung pagka sobrang lutong, mga sakit sa tenga, yan yung mga binabawasan niya. Ayan. Tapos yung beat, ganito. Pansin nyo, mahina pa yung boses. Ang proseso ko, ang ginagawa ko dyan para palakasin siya, para ipantay yung boses sa beat. Ang ginagawa ko, lilinisin ko muna yung raw niya,
Yung mga unwanted noises, tatanggalin ko muna. Dry frequency, aayusin ko. Tatanggalin ko yung mga hinga na may mga ganun kasi, syempre may tamang paghinga rin sa pagkanta. Minsan pagka awkward sa tenga ko yung tunog, tinatanggal ko siya. Etong song na to, papakita ko sa inyo kung paano ko siya nilalakasan. Yan yung actual sound niya. Ginagawa mo sa akin ako'y nalilito, pero ayos lang kasi ikaw Diba, naman malakas gusto na siya. ko. Goods na sa akin yung lakas niya sa beat. Ngayon, ang next kong ginagawa dyan is ine-equalize ko siya. Kumbaga, dito mo mas maintindihan yung mga high frequency, low frequency, mid frequency. So, dito sa left part natin, pag nakatingin ka sa screen, dito yung low frequency. Dito sa right, tama ba? Right, dito yung high frequency. Sa mid, mid nga Ayan yung gitna, mid frequency. Diyan yung parang tunog. Parang radyo yung tunog na sa pinakatunog ng boses mo. Yung low frequency, yan yung bass, ugong, mga boom, mga ganon. Yung high frequency, yun nga, yung in-explain ko kanina, yung KS, basta mga matitining na tunog, dyan ko siya nililinis. Pag tinugtog natin siya, makikita ko dyan kung ano yung mga kailangan kong tanggalin. Yan, yung mga pangit na tunog. Tinatanggal ko lang dyan. And then, another compressor. Basta pang edit siya. Ito, ginagamit ko naman yung air para pag kulang naman sa lutong. Kasi may mga record na tunog lang mic lang walang konting yung lutong, yung quality modernized na tunog. Bakit pag nalulungkot pag nilagay natin to, alam mang gagawin at grabe ang lambing mo. yung kasimple. Ginagawa mo sa akin ako'y nalilito. Rinig naman yung difference doon. And then, lagay ako ng wider. Bakit pag nalulungkot ako, alam mo, pampa-stretch ng tunog. Ang lambing mo. Kasi ang tunog niya sa gitna lang yan. Mo sa akin, ako'y nalilito, yan, medyo pero ayos lang kasi sa wider, ini-stretch niya para palagi man kita ipilit na para lumawak. Ano ba? Palagi mo naman akong And then, dito na yung delay. Bakit pag nalulungkot ako, alam mo, alam mang gagawin na grabe ang lambing mo. Sininaan ko lang. Sa ginagawa mo sa akin ako'y nalilito, Para magiging pero vibe lang ayos din kasi siya. ikaw. Echo, reverb. Bakit pag nalulungkot ako, alam mo, alam mang gagawin na grabe ang lambing mo. Sa ginagawa mo sa akin binawasan ko ako'y lang sa nalilito, kung ano yung preferred pero kong tunog. ayos lang. And then, konting auto-tune lang tayo para sa konting pitch correction. Bakit pag nalulungkot ako, alam mo, alam mang gagawin na grabe ang lambing mo. Tapos, nagpalagay tayo kay client ng second voice. Pero ayos lang kasi ikaw naman gusto ko. Ito, pero ayos lang kasi ikaw naman gusto ko. Diba? Tapos naglagay lang din ako ng konting doubler ng boses. Pero mostly lang naman yan primary doubler ako. Lalo na kapag mga pop, ganun, banda. May mga second voice ka lang na ganito, konting octave na iba. Pero ayos lang kasi ikaw naman Pwede gusto na yan. ko. Palagi man Kung may madagdag ka pang iba, bass, ganun, falsetto. Pakinggan na lang natin siya ng maayos. Sa ginagawa mo sa akin ako'y nalilito, pero ayos lang kasi ikaw naman gusto ko. Palagi man kita ipilit na iwasan, palagi mo naman akong pinupuntahan. Di kita maintindihan, gusto mo ba ako ayokong masaktan.